Welcome back to my channel. My name is Adelina. So guys, ang isi-share ko po sa inyo kung paano po ako mag-alaga ng aking Gymno Black. Nag-request po kung paano siya alagaan. So meron po akong 7 ditong Gymno Black. Yan. So ihanda natin ang ating pagtataniman na maraming butas. So katulad po nito, kahit po ito plastic, marami po siyang butas guys. Ayan o. So, kailangan po well-drain ang ating mga pot na gagamitin. Lahat po sila merong mga butas guys. So, ito, ayan. Ako lang ang nagbutas niya, kaya tabi. So, ito marami rin pong butas. Dahil binutasan ko rin po ito, ayan. Kahit po sila maulanan, okay lang po kasi marami silang butas. Experience ko lang po dito sa aking Gymno Black na mahilig siyang mamulaklak. Masipag po siyang mamulaklak guys. At saka marami siyang mga anak. Kaya madali po natin siyang paramihin. Halos naman po lahat sa aking mga cactus ay marami po siyang mga anak. So yung mga iba kong cactus doon, marami po silang mga babies. So ang pag-aalaga po nito, ang soil mix ko dito, always yung aking DIY na buhangin, pumice, at saka lupa. So yung tatlong lang yon. So itong mga ito guys, dahil matagal na po itong nakatanim, wala po siyang vermicast. So, yung iba pong itinatanim, meron po. Kasi pag may available po akong vermicast, nilalagyan ko. Pero kung wala naman po, okay lang. Parehas lang naman po ang kanyang nilalabasan. Marami din pong mga babies, kahit po sila walang mga fertilizer. So, organic fertilizer po ang gamit ko guys. Hindi po ako gumagamit ng iba kasi takot ang lola nyo eh. So, yun lang po yung ginamit ko. Pero yung mga nakaraan po, wala po akong ginagamit na vermicast. So, okay lang po sila. Katulad nitong mga ito, wala tong vermicast kasi matagal na po itong nakatanim. Nandun pa po ako sa lumang garden ko nang nakatanim sila. Kahit po itanim ninyo ang cactus ninyo ng basa ang soil mix ninyo, okay lang. Kasi ako, pagkatanim ko nga po, dinidilig ko yan eh. Kaya okay lang po na basa pa yung inyong buhangin, pumice na i-minimix nyo sa lupa. Tapos tanim nyo yan, okay lang po. Mas maganda po kasi talaga may buhangin kasi guys, kaya ako gumagamit ng buhangin. Yun nga po, pag yung lupa natin, parang putik siya. Pag nilagyan po natin ng buhangin, nawawala po yun. Nagiging maganda po ang kinalalabasan ng lupa. So, ang aking gamit pong lupa dito, ordinary lang. Hindi po ako bumibili ng lupa. So, yung lupa ko lang po dun sa aking lumang garden. Kasi, yung space ko po dun sa luma kong garden, may lupa na konti. So, lupa po lahat yon yung space na yon. Kaya dun po ako kumukuha. Tapos yan, haluan ko na lang ng buhangin at saka pumice. Yung buhangin po, nabibili po sa hardware. Ano lang po yan, 35 pesos. 30, yung mga yan. Depende po sa inyong hardware na mapupuntahan at mabibilihan. Depende po sa presyo. So, yung pumice po, nakukuha naman po yun sa pinagsaligsigan ng buhangin. So, kung wala po kayong pumice, doon na lang po kayo kumuha. Kayo na lang po ang magsaligsig. Bumili na lang po kayo ng buhangin. Sinala, makikita po niyo doon ang pumice. Yun po yung pumice. So, sa mga baguhan lang po ito. Kasi, kaya ko po in-explain to guys. Dahil marami pong mga baguhan na nagtatanong. Sinasabi ko na rin po kung saan nakukuha yung pumice at kung i-mix na po natin, no, lagay na po natin sa ating pot na maraming butas. So, sinabi ko na okay lang pong diligan kasi ako, pag nagtatanim po ng cactus, dinidiligan ko na po siya kaagad. So, kung hindi naman, pagbasa pa yung aking soil mix, okay lang po na hindi ko po diligan. Nasasamid ako. Ayan. So, ganyan po. At saka, kung nagwo-worry kayo kasi sanay po ako na nagtatanim ng nasa direct sunlight eh. So, wala naman po akong ibang pinaglalagyan. Pag nagre-repot po ako, dito lang po siya sa aking garden. So, hindi ko na po siya nilalagay kung saan sa ang shaded area. So, kung kayo po ay baguhan nyo at natatakot kayo, pwede nyo ilagay muna sa shaded area bago ninyo direct sunlight. Ang aking Gymno Black, masipag po siyang mamulaklak. Buhat nung nandito na ako sa direct sunlight kasi nung nandun po ako sa lumang garden, hindi po masyadong mainit doon. So, kung nagbibigay din po siya ng maraming mga babies, ay hindi siya masyadong katulad nito na super dami po mag-babies. Katulad po nito, makikita ninyo. Ayan o. So, ayan, marami po siyang mag-babies guys. Kita ba? Ayan o. So, may maliliit, may malalaki. Oh.
Nung nandun po ako sa ibaba, hindi po siya ganyan karami magbigay ng babies. Kung nakikita po ninyo, nung nag-post po ako nito at gumawa ng video, marami silang mga bulaklak na nakabuka sila. So ngayon wala po, may another bulaklak na naman po siya. So masipag din po silang mamulaklak, masipag din po silang magkaroon ng babies. Ayang mga yan, maganda po siyang alagaan. So ayan, nakikita nyo po yung dati nang namulaklak. So magiging buto po siya kasi nagkulay red yung kanyang pagkatapos niyang mamulaklak nag-red. So magiging po siya, boto. Pinulinate po ng butterfly. So kasi dito guys, mayroon po ako dito ganito rin na boto ng Gymno Black. So mapaparami ko na siya. Tapos marami pa rin siyang mga babies. Oh. So masipag talaga po siya mag-babies kapag nandito sa direct sunlight. So sa mga baguhan po, natatakot po kayong i-direct sunlight kaagad, lagay po muna ninyo sa shaded area ng pagkatanim nyo ng ilang araw. Pagkatapos, unti-unti po ninyong ipakilala sa sunlight. So, ang gawin po ninyo, lagay po muna ninyo sa sunlight ng 3 oras. Sa umaga po, pagkatapos, tabi nyo uli sa shaded area. Pagkatapos po, lagay na naman ninyo kinabukasan ng mga 4 na oras. Tapos balik na naman niyo sa shaded area. Kinabukasan naman po, gawin yung 6. So padagdag lang po kayo ng padagdag ng oras. Pagkatapos, ma-adapt na po niya yung direct sunlight. So mas gusto na niya po yung direct sunlight guys. So kung ganyan, unti-unti po ninyong gawin sa mga bago po na natatakot pong mag-direct sunlight kaagad. Kasi po katulad ng sinabi ko na ako po ay naka-direct sunlight kaagad kapag nagtatanim. Kahit po maraming kontra sa ginagawa ko, ay ganun po yung pamamaraan ko. At saka nagiging maganda naman po yung kinalalabasan. Wala po namang nangyayari sa aking mga alaga. So katulad ng mga itinanim ko doon. So magaganda naman po yung kinalabasan nila at mahilig po silang mamulaklak guys. Yun. So ang pagdidilig po nito, hintayin po nating maging dry yung soil niya bago natin siya diligan. So kung naulubot naman po yung inyo cactus, i-water therapy po ninyo. Kasi ako lang guys, nagkaroon ako ng experience nito nung nandun pa ako sa lumang garden. Meron akong isang cactus na nangulubot siya, tapos na sunburn siya. Ang ginawa ko guys, binabad ko po sa tubig. Yung buong katawan niya, inilubog ko. Kasi yung iba guys, yung ugat lang po yung water therapy, yung ugat lang. Ako po talaga nilubog ko yung buong katawan ng cactus sa tubig, sa planggana po talaga. Tapos, as in, binaliktad ko pa, nilubog ko pa. At maganda naman po yung kinalabasan. Ngayon, ay hindi ko pala nakuha. Mamaya kukunin ko po. Papakita ko sa inyo guys yung nangyari dun. So, ngayon naman po marami ni siyang mga babies. Ganun lang po yung ginawa ko kasi yung cactus po, matibay po ang buhay niyan kahit magkaganon sila, mangulubot o mabubuhay po sila. Basta kailangan po nila talaga ng init at saka ng tubig. So, ang direct sunlight, mas gaganda sila, mas madadami ang mga babies nila. Ganun po ang gawin natin guys. Direct natin sa sunlight, mas mabilis dumami. So marami pong kumukontra sa aking ginagawa na dapat hindi dina-direct sunlight, katulad ng aking mga succulent na dapat hindi daw dina-direct sunlight. Pero ako talaga guys, naka-direct sunlight po. So kanya-kanya pong pag-aalaga yan. So ang sinishare ko po, yung aking pong pag-aalaga, kung hindi po sanay sa direct sunlight, unti-unti lang po ninyong ilalabas para ma-adapt po niya yung sunlight. Kasi kung bigla naman po at hindi sanay yung inyong mga alaga, mga cactus or succulent, tapos ilalabas nyo bigla na baka ma-sunburn po. So ano lang po talaga, unti-unti lang po pakilala nyo. Dagdag lang po ng dagdag ng oras kada araw. Sinabi ko na nga po sa inyo na ako ay lahat maka-direct sunlight po. So kung mapapansin ninyo na may ganyan ako, sunod-sunod pong umuulan ngayon kaya medyo may bubong akong kote. Pinatong ko lang yan pansamantala. Namamulaklak naman po sila nung nandun ako sa baba, doon sa luma kong garden. Pero hindi po kasing dami nito na halos sabay-sabay. So may 2, 3, yung parang 3 na lang po yata yung pinaka marami niyang bumulaklak. Hindi katulad ngayon na marami po sila talagang sabay-sabay. Katulad nito, nakita niyo nung aking binidyo na marami na siyang nag-flower. Tapos ngayon, meron na naman po uling panibago. Ayan o.
So, marami na naman. Tapos yung dalawa, magiging buto na po siya. So, meron ng buto na naman. Ito po yung unang-una kong ginrap. Pwede rin po ninyong i-grap ang inyong Gymnoblack. Nag-sample po ako. Yung dragon fruit po niyan dati, sobra pong payat. Ngayon po, mataba na siya. O pag hinawakan ko, mataba na, makapal na po. Ginamit sobrang nipis kasi sinampol ko lang. At saka maliit lang to. Kaya akala ko hindi siya mabubuhay. No? Nagugustuhan po ng aking mga alaga. Direct sunlight. Yan. Tapos ito yung binidyo ko na marami din pong bulaklak. Mayroon pa rin po siyang magiging bulaklak. Marami po yung mga sumusulpot na magiging babies. Ay magiging bulaklak. Ayan. Sorry pasensya na. Nagkakamali naman. Ayan Sorry naman sa mga perfectionist. Ayan, so maraming mga babies siya. Tsaka, yun na nga, sinabi ko mayroon pang buto. Hindi ko pa siya inaalis. Matagal na po yung buto dyan. Pero, dyan ko lang muna siya. So, lahat po ng mga cactus ko ay marami pong mga babies. Nakikita nyo. Ayan, katulad nito. Binidyo ko to dati, guys. Wala pa siyang babies. Ngayon, ang dami-dami na niyang mga babies. Lahat po sila. Ayan Ayan, ito naman po, tad-tad ng maliliit na babies. Nakita nyo yan. Dami-dami nilang mga babies, halos. Yan. So, yung mga iba po dyan, marami na po akong mga nakuhang mga babies dyan. So, lalo na ito, marami na po akong nakuha dyang mga babies kasi malalaki na po yung mga babies niya. Ayan. Sinabi ko sa inyo na nag-shrink yung cactus na mino-water therapy ko. Wait lang po, kukunin ko po ako. So guys, ito na po yun So ang dami na po niyang anak. Ito na yung dating water therapy ko. Tinerapi ko siya ng ilang araw. Ayan, hindi ko na mabilang, parang 4 na araw yun. So, tingnan nyo guys, ngayon, ang laki na niya. Hindi na siya magkasya dito. Nung tinanim ko, hindi diyang ganyang kalaki. Ayan Tapos marami na rin siyang mga babies. So, yan. So, pero meron pa siyang konting yellow. Yan, nag-yellow siya. Nasunog po yung kanyang balat. Yan. Sunog yung balat niya pagkatapos. Kala ko mamamatay na siya. Pero may natitira pa naman siyang green. Kaso yan, binabad ko siya ng binabad. Tapos habang tumagal, unti-unti siyang nawala. Pero ini-direct sunlight ko pa rin po siya. Pagkatapos kong ma-water therapy, doon muna siya sa shaded area ng mga ilang linggo. Tapos unti-unti ko pong inilabas ito. Dahil siya, nag-shrink nga po yung kanyang katawan. Ayan Gymnocalcium green. Dami rin po niyang babies. So, makikita nyo ang mga babies niya, dumami ng dumami. Pero, nung itinanim ko to, wala pa siyang mga babies. So, ang dami niya dyan guys sa ilalim. Kung makikita nyo. So, ang bilis. Yung mga gymno ko, ang bibilis niyang magkaroon ng mga babies. Ay, sa bagay, kahit hindi naman gymno, yung mga nandito guys na pinakita ko sa inyo, napakarami pong babies, diba, nung nakita nyo. So, ito pa, ayan dami nilang babies Di na sila magkasya dito. Kailangan iripat ko na yan dahil nakikita nyo na masikip na sila yan. At saka alam nyo po, mas mabilis po silang lumaki kapag andito po sila sa direct sunlight. Try po ninyo, malalaman ninyo guys na makikita ninyo, mag-iwan kayo ng cactus sa shaded area at saka succulent. Tapos maglagay po kayo ng cactus sa labas, sa direct sunlight. Makikita ninyo ang pagkakaiba nun kung ano po ang pinagkaiba. So dito, mabilis siyang mamulaklak at mabilis siyang dumami ang babies. So ayan, 3 ito. So yung ganito ko guys, meron din ako doon sa malaking pot na marami din siyang mamulaklak at marami din siyang babies. So, ayun, nandun siya sa likod. So, hindi ko na mapakita kasi ang dami ko mga pinatong doon. So, ayan na guys. So, ayan, maraming pong salamat sa panunod ng aking video. Sa aking pag-aalaga ng Gymnoblack at saka Gymno Green. Parehas lang po silang alagaan. Maraming pong salamat at God bless you po. Sa hindi pa po nakaka-subscribe. Tapos, huwag po ninyong kalimutan pindutin ang bell para po ma-notify po kayo kapag may bago akong video. Bye-bye! Ingat po kayo! Thank you!